Ayan, hello everyone for today's video. Ayan, makikinig kami ni Kiraboy ng bagong episode ni Master sa podcast. So, kung mayroon ka Spotify or Apple Podcast, search nyo lang yung Pinoy's Insider. Ay, may bago siyang episode kasama si Dimple Cruz. Shoutout naman dyan. Yan. Ay, hindi ko lang makikita. Start na tayo. Habang kumakain ako ng makan. Welcome to Pinoy's. Wait lang, i-on ko lang yung hotspot. Ay, parang rani. Pagkutun ka kay Papang. Mag-hi ka muna. Ay, para na-on na. Okay, yan na, nakauna. Insider. Here we talk about travel, food. Ulitin natin. Welcome to Pinoy's Insider. Here we talk. Welcome to Pinoy's Insider. Here we talk about travel, food, gadgets, anything. I mean anything. Are you Filipino? You are in. Now, here's your host, Lawrence Malabanan. Yan! Nakinig na tayo. Nakain ko pa isa kastante na kung cellphone na. Dimple Cruz. Hindi na lang Hindi na. May araw na ma-speako. Stand ka niya. Good evening mga chong! Welcome back, this is Pinoy's Insider. Tonight we have a very special guest. Ang kumanta ng ating intro mga chong. Please welcome Dimple Cruz. Ano na? Ang ganda. Ang ganda ng boses, ang lamig. Ulit nga. Malangit eh. Ulit nga, ulit. Hello. Ayan. Para sa nakakalang pangalawang na to. Record na. Take to that same reaction. Same reaction. Buti na lang di nakakalayo. Oo nga. Diba? Kundi nako, sayang ang recording. Hindi, yung kwentuhan, kung mahaba-haba na. Ngayon. Sana tayo sa ating naputol na. Ganda ng musika. Ayun, ang mga kaibigan si Dimple Cruz. Yeah. Hello. Thank you for inviting me, Lawrence. I'm a bit surprised. Siyempre, idol yan eh. Ano na? Kamusta na? Tagal nang walang Okay. Grabe. Almost a year. Uli tayong nag-usap nung kasagsagan ng COVID time. Naglaylo ng ating mga tropa dyan. Mga pala, shoutout nga pala sa namin, mga kaibigan dyan. Shoutout sa inyo. Annalyn. Hindi na nag-usap yan. Ano pa din? Kumbaga, friendship pa din. Oo. Yeah. Pero ikaw, hindi ka nakasama nung kasama ka ba nung nag-podcast ng yung tropa? Hindi ako nakasama nun. Simula nung nag-open yung live music. Busy na. Busy na. Bigla, no? Nanibago kayo? Tinatry kong yung maka-visit kaso wala talaga. Yun yung mga oras na may gig ako. So, di ba, humahabol ka lang nun no? Pag may mga nag-LS, humahabol ka. Minsan, may natutsyempohan. Kaya masaya at nandito ko ngayon. At
Yung kanina, sabi ko, bakit yung bakit yun ang una mong na-record sa yung bagong Neumann? Yes, Neumann? Kasi, oo, kasi yung singer na yon, medyo sumikat siya dito sa Hong Kong. Kasi yung parents niya from China. Oo. Tapos, pinalaki siya sa Iceland. So, doon siya pinanganak. And then, hindi talaga siya singer kasi musician siya. Ang hawak na is cello, I guess. Tapos yung voice niya very unique na medyo mababa. So tinry niyang i-cover, bigyan ng new rendition yung kanta na to. So, tatagpuan naman ako kasi di ba bago yung mic ko. So, yung boses ko medyo parang malamyana, malalim. So, sakto pa nadali pa yung mga chords. Yeah. Kanta. Malamya pa yun, ha? Makakahiya naman. Yung tipong parang naantok. Oo. Pero compared do sa ibang mas pag yung Amoira. Ganda. Maganda si sobrang Dimple Cruz. tuwa ko at napili ko rin siya sa Ganda pa ng wakas. Sa wakas. Oo, dream mic ko siya. Sigurado ka o yung isa? Pag medyo may budget na, alam mo, nag-upgrade. Titingin ka pa doon sa isa, no? Ay, meron pa. Oo. As cannot afford pa yung isa. Eventually. Di ba? Yan. Anyway, I'm so happy to be here. At medyo madami tayong mga dapat pagkwentuhan sa mga buhay. Nabuksan mo na? Ayan. So, bago magsimula, syempre kailangan introduce ko muna yung sarili ko. Yeah. Para naman, makita nila kung sino itong kausap mo today. Ano ka ba? Parang tinawag mo lang sa kanto. Halika dito, Usap tayo. Dito ko nga. Okay, so, I'm a singer here in Hong Kong, based in Hong Kong. But, I grew up in Philippines as well. From Cavite, but yung parents ko is from Laguna. Oh, Ayan. sa Laguna? Tagapagsanghan. Okay. Ayan. Tapos lumaki ako sa Cavite. And then, after I graduated college, nasa St. Paul, Manila ako nun. Wow. Then I decided na it's about time. About damn time. Ako kanta Yan. Sabi ko gusto kong kumanta. Pero hindi ko pa alam na talagang pwede talaga ako kumanta. Parang nakikita ko lang sa mga ibang banda na, okay itong work na to So, subukan ko nga. So, anong parang high school? College ka College ako noon. Oh, wow. Medyo late na no? Late. Super late na ako. Sana all? Pwede pala ako kumanta. Kasi, nung bata ako, mahihain kasi ako. Hindi ako sanay kumanta. Oo, ganun talaga magsimula lahat ng mga mahihain, na hindi malakas yung loob sa harap ng mga tao. So, sobrang late ko na nagsimula magbanda. Then, na-try ko sa mga fiesta. Yung walang bayad. Yung lang walang bayad. Basta ma-experience walang paano kasama ng iba. Banda, ganun. So, eventually, nakapag-work ako. So, pwede ko kwento mamaya kung ano yung past life ko. So, nung nagsimula ako sa music. So, nung unang travel ko, pagka-graduate ko, after siguro mga ilang months lang, ang gahi ko is Malaysia. So, stay ako sa Grand Hyatt for 6 months. Parang house artist. Nice. Yun. So, yun. Tapos hanggang sa palipat-lipat kami, Malaysia, Jakarta. So, paiba-iba kami ng place. Hanggang sa... Akala mo sa Hong Kong pa lang na? Oo. So, matagal-tagal din yung mga 4 years ako palipat-lipat ng ibang bansa. Hanggang sa isang beses, pag uwi ko, meron akong nakausap na manager. Kilala mo si Bold Star na si Alec Bovic? Oo naman! Sabi tawa. Ganun So, yun. Yung manager ni Alec nila Diana Suriri yan. So, meron si manager. Tapos in-approach na ako kasi na-meet ko siya one time sa party or sa bar.
Tapos inofera niya ako. Sabi niya, Dimple, I need hindi naman sexy star, but I need a singer that can, ganyan. Parang magpo-portrait lang na singer and actress. Yun yung gusto niyang, gusto niyang i-handle na talent. Sabi ko, why not? So, nag-usap kami. Then sabi niya, 5 years contract, ganyan. So, ipopropose lahat. Ang ganda ng offer niya. Actually, mabait siya. Tapos, nung time na magsasign na ako ng contract, biglang nagbukas yung Hong Kong. Sabi, kailangan natin ng banda. After 7 years, magiging residente ka na. And then, the company will provide everything. So, yung offer nung manager na yun, same as offer ng Hong Kong. So, pinili ko yung Hong Kong. Siyempre. So hindi na ako nag-artista or parang kumbaga parang celebrity or artist sa Pilipinas, hindi na hinangad. Parang gusto ko na lang sa Hong Kong na lang kasi 7 years residente ka na rin, Nakuha mo naman yung pagiging residente ng Hong Kong. Kaya, yun, nakuha ko siya after 7 years. But so I experienced a lot of struggles before 7 years. So madami ako na-experience bago ko makuha yung residency ko. Kasi alam natin 7 years, mabilis lang yun. Pero naku, ang daming mga pwedeng mangyari na unexpected. Diba? Oo. Akala mo, diretso lang na okay, 7 years. Oo. Alam mo, Tantay ka madali lang. Pero hindi, mahirap. And then, so dahil sa kagustuhan ko talaga na kumanta, hanggang sa may mga moment na alam mo yun na magsasawa ka sa ginagawa mo. Ganun? Oo. Asawa pa rin. Kahit yung passion mo is singing, you find another way para ma-discover mo kung ano pa yung gusto May mo iba sa pa, buhay. no? May iba pa, no? Darating ka dun sa point na yun. Kasi hindi ka permanently na, ito lang, gusto ko to, ito lang. May mga musician na, nagtatry pero bumabalik pa rin sila sa pagiging musician. So, I ended up like here, I stay here for almost like 15 years sa Hong Kong. And then, sa daytime, I'm a teacher, so music teacher. I teach singing with different ages from 5 to 5 above. So 5 years old above. And then, I'm still a singer during the night time. So what I teach is singing, guitar, drums, ayan, ukulele. Ayan. So, madami. Hindi ka busy? Hindi ka busy? Hindi. Pero ang isi-share ko sa'yo today, Lawrence, is paano ko nagawa yung mga bagay na to. Kasi as a musician, kasi para ka ng artista Yung celebrity na, ang sarap na ng buhay mo You just need to play and then they will pay you. And then that's it. Right? So, you have everything na parang papasahurin ka na lang nila. Pero, hindi natatapos yun doon. So, gusto kong i-share yun sa'yo today. Okay. So, paano mo na-handle yung Stop muna natin. Stop ko muna kasi i-episode natin. So, ayun muna for now.